Sunog ba? Hindi naman. Nag-washroom ako eh. Sabi ko may nakasala nga pala ako doon pamilya. Baka sunog na. Hindi naman, di ba? Good morning mga boss. Kami muta-muta pa ako. Natawanan niyo ako. Naantok pa ako eh. Magluto ako ng spam. Kagabi dumating yung binata ko at araw ngayon ng Biyernes dito sa amin sa Canada. Maluto muna ako ng almusal. Tapos pork ribs mga boss. At magluto rin ako ng pangtanghalian at hapunan. Apritada. Magti muna tayo. Alam niyo ba na ilang beses na akong tinitraining sa pagkakashier sa till sa 7-Eleven? Dahil kapag merong may sakit o nasa bakasyon, kulang sa nagkakashare kasi kitchen lang talaga ako eh. At yun talaga yung apply ko simulat sa Paul. Ngayon, kinausap ako ng boss ko na kung pwede mag-train ka namin sa team. So, sige, para ma-experience ko rin. Kasi sa buong wala na ako nagtrabaho. Laging trabaho ko, baker lang. Baga hindi ka na expose sa mga tao. So ngayon ko lang may experience na mag-cashier sa buong buhay ko. Kaya kabado at syempre pera yun. Pero ilang araw na akong tinitraining at kagabi ang duty ko ay 3 to 10 sa kitchen, pero inilabas nila ako dahil may kasama kami na may sakit, so kulang sila sa cashier. At ang hirap pala makipag-deal sa mga tao, lalo na sa mga puti pa, diba? So malaking challenge sa akin, pero okay lang. At least meron na naman akong dagdag kaalaman, diba? Hindi ko talaga kung ako ang tatanungin, ayoko ng ganong trabaho. Kasi gusto ko yung nakatago ka lang. Yung bang cook, baker, ganyan, mga trabaho ganyan. Pero hindi nakikipag-deal sa mga customers. Yun, first time ko lang. At eto na. At salamat sa mga kabayo ko, mga Pilipino doon na talagang matyaga silang tinitrain ako. Alam nyo,
Last year lang kami nagbakasyon. Tama ba? Oo, mga ganun. Tumura lang ang ticket. Ang sarap magbakasyon every year, no? Tingnan nyo sa labas. Sikat yung araw. Pero pag lumabas ka, mahangin at sobrang lamig ng hangin. Excited ako. Excited kami mag-asawa. Kasi pag-graduate na yung binata ko. At alam nyo ba, pangalawa na yung anak ko na nakapagpatapos ako ng pag-aaral. Una, yung panganay ko, BS Psychology. Tapos na, nagtatrabaho na ngayon sa ospital. At eto naman, itong binata ko. Ngayong month ng June, ilang buwan na lang, gagraduate na. Proud tatay, mga kaboss. At pati yung anak ng kapatid kong pangalawa, yung pamangkin ko, yung kapatid ko nakapagpag-graduate na rin siya ng college at nagtatrabaho na rin yung anak niyang panganay, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam. Kaya yung, alam mo kung hindi nangyari sa'yo, pero nangyari sa mga anak natin, di ba? Kapag patapos ka ng pag-aaral ng kolehiyo, napakasaya ako naman. Oh, napakasaya ako mga boss. Pasensya na kayo Sabihin nyo na ako ay corny o matawa kayo. Pero sa akin, bilang tatay, proud na proud. Alam naman natin sa Pilipinas, aminin naman natin, o hindi, ang daming gusto mag-aral ng mga bata ng kolehiyo. Pero hindi sila mga pag-aral dahil sa hirap ng buhay. Hindi kaya ng mga magulang na pag-aralin. Yun ang totoo. Yung aking mga kaibigan na mga kababata ko, ngayon may mga pamilya na rin sila. Yung mga anak sila na hindi na nila napag-aral ng college. Diba? Kahit sabihin may scholar, pero hindi naman lahat Hindi naman lahat nakakakuha ng scholarship. Muna ang ating spam, mga boss. Sunog ba? Hindi naman. Nag-washroom ako Sabi ko may nakasala nga pala ako doon pamihira. Baka sunog na. Hindi naman, di ba?
Lagyan naman natin ito mga boss. Mixed vegetable. Pwede na mga boss. Patayin na natin.